Sabi dito mga kababayan sa balita ng Politico News, yung Committee on Good Governance, Public Accountability na pinamumunuan po ni Congressman Joel Chua ng Maynila, magra-wrap up na daw po ng kanilang investigasyon kay Ximenet, kay Sara Duterte po. And because of that, ang inaasahan ng marami, ang move na to mga kababayan ng committee ay dahil pinagandaan po nila yung impeachment. Kasi di ba may nag-file na po na dalawa and it was endorsed. Una yung in-endorse po ni Akbayan Representative Percy Serdanya. That was the first impeachment case. Yung pangalawa, yung in-endorse mga kababayan ng Makabayan Bloc ni Franz Castro ng AK Party List, Kabataan Party List Raon Manuel at saka Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. At sabi, baka mamaya o ngayon may mag-file pa na isa pang impeachment case. That will be the third impeachment case pag nagkataon. Kaya sabi dito sa balita, impeachment next battleground, House panel to wrap up Sara Duterte's confidential funds probe. Kasi siyempre may nag-file po, the Congress should have to act on it. Both the House of Representatives tapos yung Senado. Kasi yung Kongreso po kompuesto ng Senate at saka ng House of Representatives. So yun ang aabangan po natin. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo ang complete story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Ito na siya po. Live siya sa Congress po mga kababayan. House holds final hearing on OBP DepEd budget utilization. Yung sa confidential funds ito mga kababayan, yung committee ni yung committee po ni Congressman Joel Chua. So sabi kahapon po ni Congressman Chua, bukas, referring today, Monday, mga miyembro na lamang anya ang mag-uusap. Kami po ay magra-wrap up na dito sa confidential funds at isosummarize kung ano ang mga nangyari. Chua said the committee initially considered inviting Duterte security officers who received the confidential funds. However, they decided against it upon learning that the armed forces of the Philippines had already initiated an internal investigation into their involvement. Yung umawak po ng pera, yung chief security ni Sara, ganon katindi mga kababayan yung nangyari sa fund utilization ng confidential fund po ni Sara Duterte. Highly irregular po mga kababayan.
yung paggamit siya ng pondo. Napag-alaman namin na iniimbestigahan na rin siya ng Armed Forces. Kaya aayaan na namin ang Armed Forces na mag-conduct ng kanilang sariling investigasyon dahil sakop nila ito, sabi po ni Chua. Sa kasabi niya, may mga nag-file na rin po ng impeachment sa ating Vice Presidente kaya minarapat po namin i-wrap up na rin po ito. Chua is confident that the committee has already fulfilled its mandate of investigating the confidential funds in aid of legislation, with several measures being prepared for filing this week. Kaya po, yung propaganda po ng kampo ni Sara Duterte na ito po in aid of persecution ni Sara, na planadoan niya ito, malabo po. Ang planado po, yung paglustay. Kitang-kita po doon sa lumitaw na mga testimonies. Talagang planado po. Pati yung yung pag-iwas na mahuli, huli pa rin po. Kasi na-confirm po na yung mga pangalan na ginamit po sa resibo, acknowledgement receipts, fake. Kaya nga yung 600 plus mga kababayan, pinapacheck na rin matapos na mapag-alaman na si Mary Grace Piatos non-existent po sa Davao. Walang Mary Grace Piatos sa Davao. Mayroon Mary Grace lang po. At pinuntahan ni Speaker Martin Romualdez. Pero si Piatos po wala pa. Hindi pa nakikita si Piatos. Nakita ko si Piatos dito sa Legazpi sa SM kasi nag-feeding kami kahapon. Pero kulang na po yung Piatos, kaya oisi na lang yung aming pong nabili. Ito si Mary Grace pa, Ayan si Speaker Martin. Cafe Mary Grace. Kaya sabi ko sa post ko, mga kababayan, breaking, Speaker Martin, natagpuan na si Mary Grace. Pero si Piatos hindi pa. Ayan po, mga kababayan. Galit na galit yung mga DDS. Yan man talaga po. Pati si Kokoy Villamin po, hindi pa matagpuan. Nagpalabas na ng reward money para lumita 1 million yung pabuya ng mga congressmen. Wala talaga pong lumitaw. Kasi nga po, fake. Malinaw na malinaw po. Piniki ni Sara Duterte, mga kababayan, yung mga resibo sa pamamagitan ng kanyang mga opisyal kasi po sukol na. Yan ang lumilitaw po sa investigasyon. So kailangan nilang ma-justify sa COA, nag-isip na lang ng nag-isip na kung ano-anong pangalan para isupply po doon sa resibo. Yan po yung nangyari. Ihuli sila sa investigasyon ng Congress. Kaya nga po, sa second impeachment, mga kababayan, ang focus, sabi ni Colmenares, ang focus ng kanilang kaso sa articles of impeachment po, yung corruption sa paggamit ng confidential funds. So ang kakalkalin nila talaga, yung ibinayad po na confidential funds sa chichirya. Inubo sa chichirya, mga kababayan. Ang beneficiary po, chichirya. Pati oishi, noba, tempura. Dinamay na, mga kababayan. Ganun katindi itong Vice Presidente na talagang kung ako ang tatanungin po, kailangan po matanggal bilang Vice Presidente kasi hindi niya ma-justify yung paggastos. Ngayon, nang hindi ma-justify, nagbanta. Pinagbantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez. Kasi ayaw daw siyang tigilan ng Congress. May mandato po ang Kongreso at trabaho nila yan. Power of the purse. They have that. Power of the purse. So sabi dito sa balita, House panel calls for stricter controls of confidential funds after probe into the 612.5 million alleged misuse. O sabi po ni Congressman Chua, ang isa po sa mga recommendation namin ay pag ang confidential fund ay nabigyan ng notice of disallowance, ito ay mawawala po yung confidentiality ng nature ng pondo na ito'y pwede nang usisain ng maigi. Chua also proposed limiting the allocation of confidential funds
to agencies directly involved in national security, intelligence gathering, and peace in order. Yun naman talaga po, dapat yung mga national security agencies na involved or yung mga agencies na involved sa national security tulad ng National Defense, National Security Council, yung Armed Forces mismo, yung PNP, yung Coast Guard, and other related agencies po na involved sa national security, yun lang ang bibigyan ng pera para sa confidential funds. Pero yung DepEd po tapos OBP, so yun ang batas mga kababayan na kanila pong idadraft po. Kaya malabo yung mga akusasyon ng kampo ng mga Duterte na ito ginawa ng Congress para lang to exact revenge against the Duterte. Walang ganun po. Kumbaga sila nasangkot sa mga kasong ito, ang dahilan yan kasi gumawa sila ng mali. Misuse of funds, mga kababayan. At ang gawaing mali, hindi man po pwedeng magpikit mata na lang yung ating Kongreso na yun ang ibig nilang mangyari. Unang-una, sila yung nagsasabi na dapat labanan natin ang korupsyon. Ina-accuse nila yung administration ng korupsyon, yung tambak na korupsyon, mga kababayan, irregularity in the use of utilization of public funds na discovery po sa DepEd tapos sa OBP. Kaya sabi po ni Chua, dapat limitado lang ang mga ahensya o mga departamento na binibigyan ng confidential funds. Lalong-lalo na yung mga ahensya at departamento na walang kinalaman sa intelligence gathering, sa national security, sa peace in order. Para ma-address ito, the panel is posing for legislative measures to enhance oversight and accountability, which will be filed in the House of Representatives this week. Among the proposed reforms is lifting confidentiality protection on funds flagged with notices of disallowance to enable comprehensive reviews. Ayan po ang sabi ni Chairman Joel Chua. O ngayon, sa criminal liability naman po ni Sara Duterte, matapos pagbantaan niya yung ating Pangulo na ipapapatay si Lisa Marcos tapos si Martin Romualdez, sabi ng ating mga congressmen, ayaan na lang yung DOJ. Kasi ang totok nila ngayon yung sa impeachment na. House leaders leave determination of Sara's criminal liability to DOJ amid impeachment complaint. Sabi ni Representative Geraldine Roman, that is a totally separate and independent process. Kanya-kanya na tayo ng trabaho. Basta as far as we are concerned, we have a mandate to process the impeachment complaint. We are not the ones who are going to tell the Justice Department to do their work, but we should let our government agencies to do their work freely, independently, with transparency, with honesty. Left and right po ang kaso ni Sara Duterte. Itong mga kasong ito, lahat ito kagagawan niya. Siya lahat ang gumawa ng kaso. Malinaw po, kung hindi siya nagwala, hindi siya nagbanta, pati itong sa confidential funds, kung ginamit niya lang sa tama, mga kababayan, wala siyang kaso. Kaya ang lahat ng kasong ito, ang may gawa po, si Sara Duterte. Ginawa niya yung lahat ng kaso laban sa kanya. Kumbaga, cause and effect theory. Ang cause ng epektong ito sa kanya, ang cause ng problema niya, yung mga kagagawan niya. Meanwhile, yung Quadcom naman po, to present initial report on illegal drugs, Pogos, EG case connection. Iyan naman po yung sabi ni Congressman Ace Barbers. So sabay-sabay na po ito. Very busy yung Congress ngayon kasi magbabakasyon na po sila. Kailangang matapos nila muna ito na mga nakapending na mga kaso, mga trabaho. Hindi pa nagsisimula. May mga hinihintay pa siguro. O ngayon, sabi ko kanina po, nagkaubusan ng piatos. Kaya OAC na lang po yung nabili namin para mapasaya yung mga bata. Nag-feeding and gift-giving kami kahapon. Maraming salamat po sa aming sponsor from Illinois, USA, si Madam Anita Macarial. Nagpadala siya ng 35,000
368 pesos and 88 centavos. 650 US dollars kasi. Nang i-convert, 368.88 po. Ayun, pumunta kami sa Barangay Buyuan, Legazpi City. Imbes na 500 pesos yung ipamigay namin, nag-feeding na lang po kami sa mga bata. Parte ito, third wave ito mga kababayan, ng aming relief assistance sa mga nasalanta dito sa amin sa Bicol ng Bagyong Christine at Pipito. So, pinakain namin yung 100 kids from 4 families ng Jolly Spaghetti. Binigyan namin ng gift packs, Oicy snacks, assorted Oicy snacks, na yung isang big pack mga kababayan worth 100 pesos. Then, dinagdagan pa namin ng pabaon po, 50 pesos each pabaon para sa eskwela. So ito po, pinost ko na po para sa documentation and transparency po, para hindi po tayo masampahan ng impeachment. Baka po masampahan tayo ng impeachment for donation misuse. O, di ba? Lalo't laging nakabantay sa akin yung mga DDS. Sabi nila, wag niya kayo mag-donate kay Mr. Maravillas. Nanakawin yan. Sabi ko, ito mga taong ito. Yung mga donor ko, hindi nag-iisip ng ganon. Kasi alam nila, transparent ako to the last centavo. Pinapost ko yung mga resibo, kung magkano yung cash receipts. Mamaya, ibigay ko po sa inyo. Ilan yung gastos. At may video po para hindi po matulad sa confidential funds ni Sara. Yung hindi man po nagdo-donate, wala mang naitulong sa ating mga mamamayan, yun ang maiingay, akusa ng akusa. Kaya tama talaga yung kasabihan. Yung kasabihan dito sa amin, ang matinao, maginibo. Ibig sabihin sa Tagalog, ang mainakusa, yun ang may gawa. Pag akusa ka ng akusa, malamang sa malamang, gawain mo kasi yung magnakaw ng pera. Tapos sinasabi nila, galingan niya yan kay Tambaloslos. Hindi ba kayo nagbabasa? Napakalinaw na yung donor namin, taga Illinois, si Madam Anita Macarial. Pera niya ng bayan yan, hindi po pera ng bayan, pera ng OFW na nagtitiwala sa amin. Hindi po ito from the taxes of the Filipino people. Galing ito sa pagod at pawis at dugo ng isang OFW na nagtitiwala sa amin. Ito po yung post ko 16 hours ago kasi kahapon po namin ginawa yung feeding and gift giving activity. Yan o, time for caring and sharing, third wave of our relief operations for the victims of Typhoons Christine and Pipito. 100 children from 4 families at Barangay Buyuan, Legazpi City. Maraming salamat po, Madam Anita Macarial of Illinois, USA, sa cash donation yung 35,363 pesos and 88 centavos. To the last centavo po, nakapost. Nag-feeding po kami ng Jolly Spaghetti. Namigay ng 100 big packs of assorted Oasis snacks worth 100 pesos each. Ibig sabihin, 100 pesos each, 10,000 pesos ya. Lahat. Plus 50 pesos cash na pambaon bawat bata. God bless you more po. To God be the glory. Ibig sabihin, 50 pesos times 100, 5,000 pesos po. Ayan ang documentation po, mga kababayan. Malinaw. Ayan po. Big pack po siya. Yan big pack po siya, 100 pieces. Pambaon nila buong linggo. Ayan nakatambak. 100 pieces siya. 110 talaga ang aktual niyan, mga kababayan. 110 pieces siya kasi pinasobra namin, baka kasi may mga pumunta na hindi nakalista. Ito naman 120 siya kasi dinamay namin yung mga tumulong sa amin na mga barangay officials para kumain din sila ng Jolly Spaghetti. Kaya ang saya-saya ng mga bata po. Ayan sila, mga kababayan. Si Mrs. namimigay ng pera. 50 pesos po yan.
100 pieces ng 50 pesos. So 5,000 siya. Transparent po tayo. 50 pesos yan, oh. Yung nakita ninyo, kasi pinablis ko doon sa isang channel natin, yung video, pero i-replay ko rito, na namimigay si Mrs. ng 20 pesos na cash prize, doon sa game yon. Hindi na yun kasama. Nagpa-game si Mrs. Yan po. Yan, kasama natin yung mga barangay officials. Yan yung mga barangay officials, mga kababayan, mga kagawad, and BHW, and kabataan. May Christmas celebration din kasi sila, oh. Early Christmas celebration. Ito yung kapitan sa barangay, si punong barangay, Ronaldo Minya. So nakakatuwa, mga kababayan. Di ba? Yan sila. Yan yung preparation pa lang namin. 7 kahon siya ng mga gift packs. Tapos ito yung Jollibee. So lahat siya documented siya. May lista ng mga beneficiaries. Nasa official records ng barangay siya. Pwede ninyong ipa-summon. Nag-iingat tayo para hindi tayo ma-file ng impeachment. Tapos may picture siya, pati video. Para hindi po mga fake yung beneficiaries natin. Hindi matulad sa Mary Grace Piatos. Pagkatapos yung pera nasa mabuting kamay na. At pag tinanong, nagbabanta, gusto nang ipapatay yung Pangulo. Wala tayong ganun po na pag-uugali. Di ba nakakatuwa? O, ito yung resibo. Acknowledgement receipt. AR. Yan Jollibee Legazpi Rizal. Yan Jollibee Legazpi Rizal. Yan ang resibong authentic po. 120 Chicken Joy worth 15,840. 120 Sunkist Orange para may iinumin sila. Subtotal 18,240. Tapos may ang total due 18,240. Yan Yan yung Jollibee, mga kababayan. 120 yung in-order namin para damay na rin yung mga barangay officials. 100 yan para sa mga beneficiaries, mga bata. Ito yung binili namin na gift packs galing sa SM Supermarket, Legazpi City. Yan 10,000 pesos. Kasi 100 pesos yung presyo niya. 100 pesos each. Kaya 10,000 pesos lahat. Yan malinaw po. Ito yung donation na natanggap namin. 35,363 pesos and 88 centavos. 610 US dollars galing pong Illinois, Amerika. At 58 pesos and 93 centavos yung palitan. Kaya 35,363 pesos and 88 centavos. Ganon kami ka-transparent. O ngayon, yung gastos namin, ipopost namin mamaya kasi other than the 10,000 pesos, namigay si Mrs. ng 50 pesos each. Ibig sabihin, 5,000 pesos yon. So, gift packs, 10,000 plus 5,000 cash, that is 15,000. Plus Jollibee, Chicken Joy, 18,240. So, i-plus natin lahat, i-add. Gamit tayong calculator. 10,000 plus 5,000, 15,000 plus 18,240. So, equals 33,240. Yan ba? 33,240. Yung cash receipts namin is 35,363.88.
So may cash balance mga kababayan na 2,125 in 88 centavos. So may balansi pang 2,000. Oh, itong 2,000 plus mga kababayan, i-report ko ito doon sa donor namin. At sasabihin ko sa kanya, may balance pa siya. At itatanong ko kung saan niya gusto itong ilagay. Kung gusto niya, ilagay niya sa aming standby fund. Okay po. Kung gusto niya na ibalik namin sa kanya, nasa sa kanya po. Pero malamang sa malamang, hindi na yon hindi na niya yon kukunin, kundi ilalagay na lang sa standby fund namin dito. Pero mas maganda, siya yung magdesisyon. Tama ba? Ganon tayo ka-transparent dito po, mga kababayan, para hindi tayo ma-accuse ng impeachment. Dahil sa lustay ng pera ng bayan, hindi man po ito pera ng bayan, pera ng OFW, ng donor. Ganon kami ka-transparent po. Marami nagtitiwala sa amin. Ang galit lang po, yung mga DDS na hindi man nagbibigay. Yan ang masama sa mga taong yan. Wala mang contribution para sa pag-unlad ng bayan at pagpagaan sa kalagayan ng ating mga mamamayan. Sila pa yung maiingay. Ang sasama talaga ng mga ugali. O ito yung donor namin, si Madam Anita King Macrial. Pinost ko na sa kanya yung resibo. Yan o. Galing ito galing sa SM, ito yung galing sa Jollibee. Sinend ko na rin sa kanya yung picture ng feeding. Yan o. Time for caring and sharing. Third wave of our relief operations. Yan po. Para nakikita ninyo. Yan o. Third wave of our relief operations for the victims of Christine. Yan o. 35,000 pesos, etc. Tapos, yung cash receipts yun. Tapos, yung gastos, ito po. Sinend ko na sa kanya. Yung unang video, mga kababayan, na prinuduce ko, yung namimili kami ng OAC sa SM, pinost ko na rin sa kanya. Nag-react na siya rito. Sabi ni Madam Anita King Macrial, wow! What incredible dedication. Thank you to both of you. I would not have been able to assist our fellow citizens without your hard work. No need to send a receipt. As a believers in God, I trust. Again, thank you both. God bless us all. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you for sharing the video, Dante. Pero sinend ko pa rin sa kanya. Ito na po yung video, mga kababayan. Nakita na rin niya, mga kababayan. Siguro, napanood na niya. Kaya lang, wala pang sunod na reply o reaction. So, ito mga kababayan, yung video na kinuha ko, covering the event. Time for caring and sharing. Salamat po, Madam Anita Macrial of Illinois, USA. God bless you more po. Anoorin natin yung portion lang po. Right now, nandito tayo kay Boyoan ng Legazpi City para sa ating feeding and gift-giving program. Yan po. Ito po, mga kababayan sila. 100 kids, mga beneficiaries, mga kababayan. Palakpakan na si Sir Riz. Yan, okay, Sir. Hello everyone. Yung anak ko, yung anak kong architect siya. Ready na, sasabihin nyo. Yan po. Ready na. Ito yung aming Ay parang hindi mga ata gift. kayo ready para sa kay Jollibee. 100. Ready na ba kayo? Sige, tignan natin ulit. Sabihin nyo. 100, Ready na. Ready na. Yan po, 100 Assorted. Mukhang naririnig. Ito yung pang feeding po. Jollibee. May pag-game na si Ready Riz. na ang mga kabataan natin. So, nagpapagame muna yung anak ko. Okay. Pati yung punong barangay po, sumali sa game. Yan po, oh. Nakakatuwa din yung kapitan, punong barangay. Sakit yung ngipin ko. Mama. Ikaw. Okay na ako. Di ba? Masakit ang diya. Masakit ang tiyan ko.
Masakit ang tiyan. Game siya po. Pumutot na siya. Ayan, wala na siya palos mindset. Wala na. So next, Panalo si Kap. Panalo. sikap naman ni Sir. Yung action Kap. Sikap. Ay po ninyo. Salamat tayo sa mga sponsor ng early Christmas celebration na kung saan ito ay mapipil nila ang Opo. Salamat po, Kap. Yan po yung aming buting punong barangay dito sa Barangay Puyuan, Legazpi City. Yan. Nagbibigay ng Yung mensahe mensahe. si Kap. Okay, malay na hapon sa bilog na Barangay Council Kapuyuan. Yawang si Kagawad Sir Abrique, Kagawad Alice Palisa, Kagawad Pat Asores, si Kagawad Selvin Maningil Jr., asin na rin ang satuyang presentibo at satuyang SK chairperson, asin at sa iyang membro ng SK Council. Ayun ang satuyang pagpasalamat sa pamilya ni Dante Hello po. at sa iyang tagaligi sa Puyuan, ang pure na taga-Puyuan, si Vilya Ayala. Asin palagpakanta ng inyong pamilya. Ayala po siya. Ayala Birmondo. Ayala Birmondo ang misis ko po. Si Dante, si Sayang Maka, tao sa kong Sayang na Pinino, si Catholic Broadcaster. Okay, sige, 100 pesos. Para Vilya, Santos Morel, Roland. Okay. Ini nga pamilya nila, nagtatamang talaga sa pagdailan ng barangay. Last 4 years ago, nag-hindi naman nila sa kuya na matabangan as pamaumaan sa kuya mga kakilan sa barangay as iliwanan sa ilang kusyon, iliwanan sa ilang pagano dahil sa siguro, dahil sa na-acceptar nila kung nakuha nila ginabiyanya aling sa satuyang kagurakan. Ano talaga ang sa nag-originate ang pag-umbang ng mga kakilan? Nag-originate na ini sa first Christmas. On the first Christmas, kang minilagad si Jesus Christ. Ang sabi ng mga tao, nag-abot sa Mesaya. Asinta, nagkaiwang pag-ugma ang kinapan dahil na nag-abot sa satuyang kagurangan. Asinta, ining kagurangan aki. Kaya kung ilingon mo, Christmas is for children. Christmas is for young. Na pigpapamatik na sa ina na on the first Christmas, nagkaigwan ikaw pa dahil kainilagdan ang satuyang kagurangan. That is actually the origin why we have Christmas party, why we have Christmas celebration. We are celebrating the first Christmas. As in sa munya, para naragdagan ng tao, sa inyong originate ang gift giving. Aling naman sa tulong hari na nagtaon. Kawalaylay na gift. Galing yan sa barangay naman po. Kaya kung hindi ko nito, iwan ko yung mga gift na itataw. So, as the free gift, na nagtatahong yung mga gift, nangyari niya during first Christmas. Pasalamatan, ini mga hayop na nagtataho kahit mga biyaya as in mga regalo sa satuyang mga kakiyan. Sa imo Dante Maravillas, sa imo tabi, ma'am, sa imo at sa iyong akin, salamaton sa pagpilit ng barangay ng Puyuan na maging mauman sa kanya ng Christmas. And we have from the Barangay Council ng Puyuan, Barangay Captain Ronaldo Vinya, maray na hapon sa Tuya Gabos. Yan po ang ginawa. Maraming bata din po kami ng mga pinapako na nabibigyan tayo ng opportunity. Tapos nagsayaw-sayaw si Jollibee.
maraming bata dito. Yan yung pagkain for distribution na po, mga kababayan. Ano na ito, Kap, na activity ninyo? Ano siya? Poster Painting contest po. Early Christmas celebration po. Poster making contest, feeding. May certificate na binigay sa akin. Appreciation for your dedication as our sponsor during the early Christmas celebration for children held on December 8, 2024 at Buyuan Covered Court, Legazpi City. Signed Honorable Ronaldo Bibinya, Puro Barangay, Honorable Alicia Campanisa, Barangay Kawalan sa Binihin. Mayroon pala tayong ano? May award pala tayo rito. Ayan, ito na. Ayan. So, may award pala ako po. Yan po, certificate of appreciation. Yung mga bata, Ito, distribution na May po mga ng na pagkain. sila. Jollibee. Yan po, distribution. Ano sasabihin? Thank you! Thank you! Merry Christmas! Mayroon pa kayong ano? Box ng ano? Yun. Worth what? Mayroon ka? Ayun, tapos may pera pa. Yun. O, diba? Yun, Tuwang-tuwa ibibigay sila. namin. Binibigay ni Mrs. Masaya ba kayo? Masaya? Masaya ba? Ayun, masaya sila. May Jollibee. Ito, napakaliit pa, oh. Masaya ba? Ayun. Kakain na. Father in Heaven, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin, O Lord. Nawa po kayo po ang aming maging kalakasan po na siyang amin po na nagagamitin po for today at sa mga susunod pa pong araw. Thank you so much po sa Barangay Council, kay Dante Maravillas po, O Lord. Nawa po, bigyan niyo pa po sila ng more blessings po para po lahat ng mga tao po na nasa paligid po namin ay lahat po ay makinabang ng iyong biyaya, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na. So pwede na tayo kumain. Ayan. Ayan, 100 Tipid-tip! children, mga kababayan. May pera pa siya. Oh. Distribution na po. Pati pera. May pera. 50 pesos each. Aray po, thank you very much. Aki, bakuin para... Pesos. Yung ano, yung di pa nabigyan ha. Yun, hindi pa nabigyan. It's ano sasabihin pag binigyan? Yan, namimigay na ng 50 pesos. Yung hindi pa nabigyan, maraming salamat din po. Merry Christmas. 50 pesos mga kababayan, yung mga bata. Ayun, hindi pa nabigyan, may 50 pesos kayo. Ayan. Ayan. Mga bata, 50 pesos galing kay Ninang ng Bayan. Si Ninang ng Bayan, namimigay ng 50 pesos. Ayan. Ayan. O, sasabihin ninyo, salamat Ninang. O, isigaw, salamat Ninang. Ayan. Salamat Ninang. Yan si Ninang. Sige, pamigay ng pera. O, sabihin ninyo, salamat Ninang. Ay. Salamat Ninang. Ayan, ang Ninang ng barangay. Iyon na si Ninang. Oh, salamat Ninang.
50 pesos lahat ng mga bata. 50 pesos. Ayan. Ito na lang po. Oh, sabihin ninyo, salamat Ninang. Salamat Ninang. Ninang ng bayan. Ito. Yan, namimigay ng 50 pesos si Ninang. Ayan po, si Ninang namimigay ng 50 pesos. Yan, 50 pesos. 50 pesos. Yan. Salamat Ninang. Ayan. 50 pesos. Yan. O, walang uulit ha. Walang uulit. Yun nabigyan na. Yan. Salamat Ninang. O, anong isisigaw? Salamat Ninang. 50 pesos baon para sa eskwela. Bukas. Ayan pa. Sige lang. Bigay ng 50 pesos. Ayan. So, ang dami daw niya. Anong sabi mo? Thank you. Dami kang baon? Ayan, may pera na, may OIC pa. Di ba? Anong grade ka na? Ha? Grade 3. Tapos na? Tapos na? Salamat po. Ayun mga Pawisan kababayan, si Mrs. tapos na yung distribution ng pera, ng regalo, baon nila, at saka yung pagkain, Jollibee. So that ends mga kababayan yung ating tiling ngayon. Again, in behalf Yan po. of the Barangay Council of Barangay Buyuan, Maraming sa salamat po tuyang sa ating sponsor po niya na ating pagkahapon, sponsor si Madam to Anita. Sir Dante Maravillas and Material family. dyan sa- Thank you so much po. Parang pakalda po ang sa tuyang Santa Claus. Yan sa Illinois, sa Amerika. Naging Merry Santa Claus Christmas, ako. Madam. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. O, ganun po tayo. Transparent mga kababayan. To the last centavo, nire-report natin sa ating donor. Kaya malabo tayong ma-file ng impeachment case. Paya kayo mga DDS, ano? Yung mga nag-aakusa sa aking nanakawin na niya yan ni Mr. Maravillas. Huwag kayong magbigay ng donation. Unang-una, hindi man po ako nangingi ng donation. Sila mismo yung nag-offer. Gusto nilang tumulong at nakita tayo na palagi tayong namimigay ng relief sa panahon po ng calamities. At pag Pasko, may mga feeding kaming ginagawa. And most of the time, yung pag Pasko po, yung previous years na na-mention ni Kapitan, galing po yon sa aming sa aming sariling pera. Kasi kailangan na mag-share tayo ng mga blessings sa atin ng ating Panginoon. Bless yung aming kabuhayan, kaya sinishare namin at least pag December mga kababayan, nagpi-feeding talaga kami po. So ano kayo ngayon? Pero siyempre, laging may sasabihin po yung ating mga critics, yung mga bashers. Wala man diyang nakikitang maganda. Lahat pangit ang nakikita nila. At tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gumawa na ng napakaganda para sa ating bayan yung ating Pangulo, kung ano-ano pa na mga akusasyon ang ibinabato sa ating Pangulong Bongbong, pinagbantaan pa yung kanyang buhay. Ganon talaga po ang buhay. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.